Ito, God's destiny. God's destiny para sa tao. Ano yung sabihin ng destiny? Kapalaran. Kaya ito ang kapalaran ko, isang disgrasyadang ina. Huwag mo sasabihin yun ang kapalaran mo. Maganda plano ng Diyos. Kaya lang, yun nga, yung mga choices natin, di ba? Decisions, mali tayo. Pero, the good news is, if you are being called by God, kahit tumakbo ka na tumakbo at magpakalayo-layo sa Diyos, hahabulin ka pa rin. Bakit? Because the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi yun nababago. Tinawag ka ni Lord? Tumakbo ka man tumakbo. Di ba si Jonah? Tinatawag mag-preach sa Nineveh, ayaw ni Jonah. Ano nangyari? Tinawag siya ni Lord. Nilulungan ng malaking isda. In the end, doon pa rin siya. Sumunod pa rin. Di ba? So, huwag ka na tumakbo ng tumakbo. Sabi mo sa tayo mo, tumigil ka na katatakbo. Okay, sabihin mo, tumigil ka na sa katatakas kay Lord. Hindi ka na mananalo eh. So mga kapatid ko, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay napakaganda. Yung destiny ng Panginoon sa atin napakaganda, pero kailangan mong tanggapin. Alin? Yung restoration muna. Total. Kaya nga sinabi kong total. Ano yung sabihin ng total? Complete. Buo. May mga taong iniisip siyang pinatawad ng Diyos, pero iniisip niyang hindi kumpleto, kulang. Alam mo yung feeling guilty pa rin? Ang tagal-tagal niyang hiningi ng tawad John, yung old life niya, binabalik-balikan pa niya. Kalimutan mo na yung nakaraan mo. Yeah. Amen po ba? Kamukha nung sinabi ko kanina, ang mahalaga kay Lord ay yung ngayon mo. Parang yung story nung mag-asawa, merong isang company sa Amerika, nagkaroon sila binigyan nila ng chance ang mga walk-in na customer para manalo ng $1 million sa raffle draw. Ngayon, nung dumating doon yung mag-asawa, nabunod ang pangalan nila. Ngayon, nung nanalo sila, tinawagan sila sa bahay. Sinasabing nanalo ngayon ng $1 million. Alam mo sabi ng mag-asawa? Scam. Kasi $1 million eh. Wala naman silang in-spend na, alam mo yun? Wala silang effort, nabunod lang sila. Tawag ng tao sa kanila, alam mo, hinahan nila telepono. Nung padala ng notice, yung tinatapon nila notice, akala nila scam. Hanggang sa, nung matagal-tagal na panahon na, tumawag ulit yung kumpanya. Nagpakilala. Deadline na po ng pagkuha o pag-claim ng inyong price. Pag di nyo pa ito itin-claim, palalabasin namin sa, ano yung show na yun? Today's show. Ano na, nirefuse nyo yung inyong premyo. Kaya ngayon, kinabahan yung lalaki. At nag-investiga siya, totoo kaya ito, totoo kaya. At napatunayan niya, totoo. Kaya nung nagpunta sila, kinlaim nila $1 milyon nung araw na yun ng deadline. At ang sabi nung may-ari ng company, ayaw namin ng walang happy ending. Gusto namin ng happy ending. Kaya tuwang-tuwa kami nung in-accept nyo itong price na ito. $1 million. Alam mo, kasi ganun tayo mga tao eh. Di tayo makapaniwala ha. Ayaw tuloy natin tanggapin. Ako? Prostitute? Pinatawad ni Lord, ayaw natin tanggapin. Di ba? Ako, 5 asawa ko. Ayaw natin tanggapin. Pinatawad tayo ni Lord. 5 anak ko, puro panganay. Ito kapit ka kay Lord, with a repentant and humble attitude, pinatawad ka na Panginoon. Amen po ba? Kasama ko ba kayo? Hindi ka makapaniwala. Paniwalaan natin si Lord ang mabuting Diyos. Amen? Walang katulad, walang kapantay, walang hanggan ng pag-ibig sa tao. Kung hindi kayo makapaniwala, tingnan niyo ang krus. Di ba? Hindi kayo makapaniwala, inalay niya ang kanyang anak para sa'yo. Sabihin mo nga, para sa akin. Para sa akin. Ginawa ng Panginoong Jesus yun para sa'yo at para sa akin. So ano destiny ng Panginoon para sa atin? Basahin natin to, Romans 8:29. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y kinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. Amen. Ano daw ang pagkakatalaga sa atin? Destiny? Maging katulad ng
ng kanyang anak. Siya panganay. Wow, tayo mga bunso. Ang galing, ha? At 1 Peter 2:9. Pakibasa po ulit sa Tagalog. Datapwat, kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilang-gilalas na kaliwanagan. Amen. Praise God. Narinig niyo po ba? Yun ang destiny natin. A chosen generation. Pinili ka ni Lord. Sabihin niya po natin, pinili ako ni Lord. Pinili ako ni Lord. At ano ba? Royal priesthood. Tayo mga priests. Amen. Hindi ka chicken. Priest. At ano ba? Special people. Sino maniligaw mo rin sabi sa'yo, special ka? Hindi ka mamagkawapakasalan. May special bang ganon? Pero si Lord, special tayo. Inalay nga niya yung kanyang anak eh. At bakit tayo ginawang special, priest, chosen ng Panginoon? May purpose. To proclaim the praises of Him who called us from darkness into His marvelous light. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Nasa liwanag ka na ngayon. So mamuhay tayo sa destiny natin na to. Do not live halfway between bondage and victory. Amen po ba? Alam mo yun? Pag ganun-ganun tayo. Alam mo yung cha-cha? Kung may libing ang lakad ng tao ay cha-cha, ano sa palagay nyo? Nakapanood ako ng pelikula ng araw, yung mapayat, Lito. Di ba? Ano sa palagay nyo? Walang mararating, di ba? Do not live halfway between bondage and victory. Mga kapatid ko, kung lalakad ka, dire-diretso, amen? Pupunta ka sa Panginoon, babalik, di ba? Babalik, pupunta. Hindi ka makakarating. Magdire-diretso ka, sabi mo sa mo, magdire-diretso ka. So now that we are restored, we honor God by going all the way through. Paano na pagparangalan ng Panginoon? Pagka patuloy ka, napapatuloy ka, amen, dire-diretso ka. Okay lang, kung talagang hindi mo kaya dire-diretso, minsan, daan sa mga malls, nalilibang, basta bumalik ka. At magtuloy-tuloy na ulit, di ba? We honor God by going all the way through. Napararangalan natin si Lord pag nagpapatuloy tayo. Hebrews 6:11. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. Gusto kong basahin natin sa Tagalog. Ang ganda niyan. Until the end. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Magsumikap hanggang wakas upang kamtan ang inaasahan. Diligence until the end. Pero habang tayo ay nagsusumikap, meron tayong full assurance of hope. Tinapit natin ito nung nakaraang linggo, di ba? Full assurance of hope. Pag na-kay Lord tayo, buong-buo yung ating pag-asa. Amen po ba? Amen. So hindi tayo matatakot. One of the sign of a spirit-filled life is enthusiasm. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang enthusiastic? Woo! Sabihin nga natin, I'm alive. I'm alive. I'm alert. I'm alert. I'm awake. I'm awake. I'm enthusiastic. I'm enthusiastic. Kailangan lagi tayo enthusiastic. Alam mo yun? Kung minsan nakakapanghina pag nakakita ng tao, di ba? Papasok doon sa church ko. Sisa, ano nangyari sa'yo? Okay lang, Pastor, I'm enthusiastic. Be enthusiastic to grow. Ewan po ba? Nakakahawa yan eh. Magsasama ka sa mga tao malulungkutin. Ano mangyayari sa'yo? Malungkot ka. Diba? Magsasama ka sa mga tao mareklamo. Ano mangyayari sa'yo? So, enthusiasm mo wala sa atin to. Amen po ba? Naglilingkod tayo kay Lord. Maglingkod tayo with enthusiasm. Amen? Magpe-pray tayo dito.
Tapos bago tayo mag-pray, pasensya na po kayo, hindi pa po ako marunong mag-pray. Binasa yung listahan niya. Hindi ko naman sinasabing, alam mo yun, masama yung may gano'n. Pero, binigay sa'yo yan. Ilagay mo lahat ng lakas mo, di ba? Amen. Enthusiasm. Ano pinapagawa sa'yo? Inidoro, pinagbilis ka ng inidoro. Enthusiasm. Ang ibig sabihin, binigyan ka ng assignment ng Panginoon, gawin mo with enthusiasm, di ba? Nakakahawa kasi yung spirit gloomy attitude. Di ba? Nung dumating ako dito, kalinibig ni tatay, nag-flight ako ng January 11, 2002, nilibig si tatay ng January 6, 2002. So ilang araw pa lang siyang naililibig, nag-flight ako. Ngayon, ang sabi ng mga tao sa paligid, siyempre nag-holiday, ilang taon ka na dito? Ilang araw pa lang po. Ba't hindi halata kung hindi ka nalulungkot? Kaya kapatid ko, ipapakita ko ba sa kanila, lungkot na lungkot ako, umiiyak ako para masabi malungkot ako? Umiiyak ako kay Lord pagkagabi. And then, the joy of the Lord is my strength. Lord, palakasin mo ako. Paano kumaaka yung mga tao? Makinig kayo sa akin. Gusto ko mag-share ng Word of God. Paano makikinig ang tao sa akin kung wala akong talunan? Hello? Mag-evangelize tayo. Mag-share tayo sa kapwa natin. Saan ka? Born again. Mukhang hindi ka born again. Hello? Show to the people kung ano yung dahilan para sumama sila sa'yo. Hindi ko naman sinasabi ito isang marketing. O alam mo yan, parang nagbebenta ng isang sabon. O alam mo, nagbebenta ka ng pampakinis sa mukha, tapos puro tagyawat ka. Bibili kaya sila sa'yo. Ang ibig ko na sabihin, paano malalaman ng mga taong okay sa church kung ikaw mismo, kwento ng kwento dun sa tao. Sama ka sa akin. Saan? Sa church. Oh, ano ba meron sa church? Hindi sasama sa'yo. Amen? Ikaw pa nayaya. Mag-pitch na lang tayo. So, we're called the saints. Amen po ba? Sabihin nga natin, I am a saint. I am a saint. Hindi kayo makapaniwala. Mga kapatid ko, si Pablo, tuwing susulat, sino-sino mga sinulatan niya? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, to the saints. Kung di ko makapaniwala kay saints, hindi dahil to sa pagiging mabuti natin, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Amen? You are a saint. Sabihin nga ulit natin, I am a saint. I am a saint. I am a priest of God. I am a priest of God. I am a warrior. I am a warrior. Amen? Tandaan niyo yan. Huwag kayong papayag na sinabi sa harap. Mga agila kayo. Huwag kayong papayag na maging tinola. Amen? Ngayong araw na to. So, huwag mo kakalimutan ng iyong identity. Amen? Binigay sa atin ni Lord ang destiny na to, hindi tayo magiging masaya kung wala ito. Maraming tao tumatakas sa perfecting kalooban ng Panginoon sa kanila, takas ang takas, ayaw niya. Alam mo yun? Pero kahit ano ba gawin mo, kung idinestino ka ni Lord sa isang kalagayan, di ka magiging masaya kung hindi mangyayari sa buhay mo yun. Amen po ba? Pilit ka ng pilit na gawin ng isang bagay, pero kung di yun ang destiny na tinalaga ng Panginoon sa'yo, hindi ka magiging masaya. Gusto mo pumunta ng Canada? Okay lang pumunta ka ng Canada. Ngayon, tanong, kalooban ba ng Panginoon nasa Canada ka? Eh, paano kung pang Hong Kong ka lang pala? Tapos kung nasa Canada ka na, di ba, may kotse ka na, may bahay, magandang trabaho, tapos sabihin mo, everything is empty. Makabalik na nga lang ng Pilipinas. Bakit? Hindi kasi yun ang destiny mo eh. Amen po ba? Amen. So, merong destiny yung pinaglalagyan sa atin ng Panginoon. Alamin mo, nalalaman natin yun through prayer. Minsan may mga taong nananalangin, tapos hindi naman naalaman sa sagot ng Panginoon. Sabi, nag-pray ka naman, pinag-pray ko na po, sumagot ba? Kailangan pa ba yun? Hintayin natin sa Panginoon, amen? So, ito na pinakahuli. Para maging ganap ang total restoration natin. Actually, ang total restoration nakabatay sa dugo ni Kristo. Pero yung katagumpayan nito, o para makaabot tayo sa pinakadulo, naalala mo yung kwento ng mga kaibigan na nagdesisyong sumunod sa Panginoon? Binigyan sila ng krus. Yung isa mataba, yung isa payat.
Eh pareho lang, sing laki ng krus ang pinapasan sa kanila. Sige, wala bang padding, Lord? Paano kaya si Jesus Christ? Ano, andyan yung krus, oh? Tapos umakita niya, sandali na, wala bang padding? So, yung magkaibigan, nung nakita nila yung krus, naku talaga naman. So, nag-decide silang sumunod, sige, pasan-pasan nila ang krus, di ba? Pasan-pasan ng krus. Eh ngayon, yung kabayan, sabi niya, bihira naman, unfair yata. Eh, yung mataba, kaya-kaya niya pasanin yung krus. Eh ako, payat-payat ko. So, hindi na niya makaya along the way, ang ginawa niya, nilagay. Pinutulan. Ayun, sige, ang bilis na nakarating, oh. Bit-bit. Ito problema. Dadaan sa may bangin. Ngayon, pray, Lord, paano kami makakatawid sa bangin na ito para makarating sa talagang destinasyon na itinalaga mo sa amin? So, yung mataba, nauna siya dahil malakas siya. Binigyan siya ng wisdom ni Lord. Gamitin mo ang krus. Ang ginawa niya tulay yung krus. At nakadaan siya sa bangin. Galing, no? Kinuha niya ulit yung krus. Pasara naman. Eh ngayon yung kaibigan ng payat, di ba pinutulan? Ano nangyari? Hindi mo katawid. Ang ibig ko lang sabihin dito, mga kapatid ko, sabi sa Matthew 16:24, basahin natin sa Tagalog. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni lumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Dito na nahihirapan ng marami. Sa restoration, okay lang yun eh. It's all works of God. Pero sa discipleship, yung destiny, yung calling, ano sabi kanina? Tinawag ka ni Lord, una, para maging kamukha ng kanyang anak na si Jesucristo. At para maging katulad tayo ni Lord, kailangan natin pasanin ang ating krus, sumunod sa Panginoon. Mga kapatid ko, cross always means death. Noong unang panahon, sabi nga nun, curse, isinumpa ang isang taong isinapit sa puno. Isinumpa ang isang pinapako sa krus ay, but it also means resurrection. Amen? Noong Friday, namatay si Lord sa krus. Diba? Nalulungkot ang buong mundo. Pero noong Sunday, nagbangon siya, diba? At nabuhay na muli. Ano kaya ang nangyari between Friday and Sunday? Ano kaya ginawa ni Jesus? Kinuha niya ang susi ng ano? Ng hell and death sa kamay ni Satanas. Ninakaw niya, di ba yung kwento mo sa Raka niya, in the Garden of Eden, ninakaw niya. Ngayon, ni-restore ni Jesus. Kaya nga, in Matthew 28, bago siya bumalik sa langit, yung nabigay siya ng Great Commission, ano mo kung sabi ng Panginoon Jesus? All authority has been given to me. Binigay na sa kanya ng authority nung siya ay nabuhay na muli. So, yes, namatay si Lord, pero good news, nabuhay siyang muli. Mga kapatid ko, kaya sinasabi sa 1 John 3:8, na ano, si Jesus, God is manifested, Jesus Christ is manifested, that He might destroy the works of the devil. For this purpose, the Son of God was manifested. Para ano? Wasakin lahat ng gawa ng kaaway. So, kung wasak na pala lahat ng gawa ng kaaway, eh, ano na lang ang laban natin? Di ba? Pa-extra na lang yan eh. Napagtagumpayan na ng Panginoon. So mga kapatid ko, ngayon yung cross na sinasabi ng Panginoon sa atin, it is for us to be developed. Kinikinis na niya lahat. Tinatanggal niya lahat ng magagaspang sa atin. Amen? Mga ugali nating masasama, character, bad attitudes. So ang kailangan mangyari sa atin ay dying to self. What's the cause of following the Lord? Dying to self. Dito nahihirapan ng marami. Kapag dying to self na, ayoko na, taga-attend na lang ako. Pero sayang yung mga gifts na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Dying to self. Meron talagang cost. Ang ibig sabihin niya, it's saying yes to God and no
to self. Yes to God and no to self. Sabihin nga natin, yes, Lord. Yes, Lord. Kung tinatawag ka ng Panginoon, dying to self means kahit hindi mo feel yung pinapagawa sa'yo ni Lord, gagawin mo kasi gusto niya. Amen mo ba? Huwag tayo nag-rely sa feelings. Kung feeling pagbabatayan, baka wala ako dito ngayong umaga nito, di ako natin. Di ako makabangang kanina, sakit na ulo ko siguro sa sipon, tsaka ubo. Feeling, di ba? Kung feeling ang pagbabatayan, baka lahat sa atin dito, o yung karamihan sa atin dito, wala dito ngayon. Amen. So do not rely on your feelings. Amen po ba? Amen. And dying to self means not giving in to the flesh. Ano gusto ng flesh? Matulog, kumain, manlalaki, magbisyo. Sabi ng mga Pilipino, kung ano masarap, yun ang kung ano bawal, yun ang masarap. Pero hindi na natin dapat sinasabi kung tayo na kay Lord na. Amen. Ano yung ibig sabihin ng not giving in to the flesh? Every time na gusto natin gawin ang gusto ng flesh, ano ba mga bisyo nyo? Kumain ng kumain ng kumain ng kumain, di ba? Manismis ng manismis. Alam mo yun, umaga, wala ka ng trabaho? Eh, marami kang minuto, di ba? Dampot ng telepono. Baka chismis nga muna. Every time, mga kapatid ko, kung ano man ang weakness mo o ano man ang gusto ng flesh, magsugal, uminom, ano ang bisyo yan? Every time na sinusuppress mo ang gusto ng flesh, a little bit of it dies. Lustful thoughts, pornography, sino nanonood ng porno? Every time na gusto mong manood, pinigil mo sarili mo, a little bit of that desire dies. Anything that you don't feel dies. Kasama ko ba kayo? Amen. Ngayon, hirap na sumunod kay Lord dahil sa mga temptation nato. It's hard. Pero alam mo, say no. Amen po ba? Meron kang gusto-gustong lalaki, eh may asawa ka pala. Lalagot. Eh yung lalaki na yun, hindi mo naman asawa. Tanong, pag nagyaya ba siya, sasama ka? It's hard. It's hard na hindi sumama. Pero every time na tumatanggi ka, a little bit of that desire dies. Hanggang sa mamatay na talaga, malnourished na eh. Wala na kapangyarihan sa'yo. Pero every time na pinipidin mo, di ba, mahina ka sa pagkain? Sige, kain. Lumaki. Gahigaan din na, pinapakain mo eh. Amen po ba? Amen. Temptation, anong kahinaan mo? Saan ka hirap na mag-resist? Huwag mo pakainin. Pamamatay. Amen po ba? Magsimula ka na huwag pakainin. Kasi pag pinakain yan, mas makapangyarihan na yan sa iyong isang araw. Alam mo yung lagi mo sinasabi, gusto sumunod kay Lord. Pero hindi ko nagawang talikuran to kasi mas makapangyarihan na sa iyo eh. Oh. Pinakain. Mas malaki na sa iyo ngayon eh. Amen po ba? Yung mga nalululong sa drugs, nalululong sa bisyo, sa pornography. Amen po ba? Maraming addiction. Kasi sa umpisa yan, maliit lang yan eh. Gusto ng flesh? Sige, lagay. Gusto ng flesh? Lagay. Hanggang saan? Lumaki. Done. So, patayin mo na ngayon. Amen? Suppress mo na ngayon. Dying to self means ibig sabihin, nag-prepare ka na ngayon for some sacrifice. Piniprepare mo na ang isip mo na meron talagang mga sacrifices. Kaya ayaw ng mga tao sa Panginoon o pag-attend sa church kasi puro sacrifice. Mga kapatid ko, hindi lang naman sacrifice ang Christian life. Every time na dumaraan ka sa isang pagsubok at malagpasan mo yon, di ba? Merong celebration, merong victory. And the truth is, there is something behind you that the devil has no longer hold on you. Amen mo ba? Pag nalagpasan mo na isang bagay, alam mo na, kaya mo na yon. Hindi ko sinasabing hindi na babalik yung temptation na yon, babalik pa rin. Pero, pagka tinitake ka ng Diablo, di ba? Hayaan mo magaling ng Diablo, hindi ka na niya kaya masaray ngayon. Bakit? Napagtagumpayan mo na eh. Amen po ba? So every time that you pass through, mag-celebrate tayo. Amen po ba?
Hindi nyo sinasabi, di ko kayo nalilibre sa Lord. Hindi, noon, ginagawa ko talaga yun. Bakit? Tuwang-tuwa ako pag nalaman ko isang miyembro, wala nang utang sa bangko. Di ba? Free? Free siya, malaya siya. Ano yan, nung may utang sa bangko? Amen. Di ba kapag kasi pagdating dito, hindi masok na yung buhok. Tutulong laway din, hindi makuha ko. Pero pag wala kang ano nang iniintindi, ang saya, di ba? Amen. Amen po ba? Amen. So not giving to the flesh. Yun din, mga pagbili ng pagbili ng pagbili. Lagi mong sinusustinehan ang sarili mo sa telepono, load ang ginagamit mo. Di ba? Hanggang sa buong sahod mo, 3,480. Kano sahod? 3,580. Naubos mo pang bayad sa card. Gano'n naman kalungkot yun. Kung ako mga asawa niya, baubay ko lang kayo ng Pilipinas. But the point is, mga kapatid ko, do not give into the flesh. Amen? Suppress mo na. So mga kapatid ko, para tayo ay makapagsunod sa Panginoon, ano yung sabi doon sa Matthew 16 kanina, yung sa bahagi? Deny yourself. Ano yung sabihin na deny yourself? Hindi ibig sabihin huwag ka nang magpariban. Hindi ibig sabihin huwag ka nang magpa-pedicure o manicure o huwag nang bumili ng damit. Hindi yun. Ibig sabihin na deny yourself, if God is saying something to you, then you do it even if you don't feel like it. Deny yourself, may mga gusto kong gawin, hindi makalulubos sa Panginoon, huwag mong gawin. Amen. Si Cynthia, gusto nang mag-asawa, puro unbeliever na niligaw siguro, dahil hindi mag-aasawa, di ba? Hindi siya nag-aasawa kasi wala pa yung right man para sa kanya. Denying the self. So mga kapit ko, in denying the self, meron tayong mga dapat na ipako sa cross. May mga pains. So every time na it's hard, kagabi, tinap ko sa inyo yan. Sa tuwing sinasabi mo to sa sarili mo na mahina kayo, say this, I could have the pain of discipline today or I could have the pain of regret tomorrow. Tatanggapin mo yung pain ng pagdidisiplina sa'yo ng Panginoon ngayon, sa kinabukasan mo, doon ka masasaktan sa mga panghihinayang. Sana pala sumunod na ako kay Lord. Sana pala inayos ko na buhay ko. Laging nasa huli ang pagsisisi. Oo. So, para hindi na dumating sa atin yun, tanggapin na natin ngayon ang mga disiplina ng Panginoon. When the going gets tough, the tough gets going. Ibig lang sabihin niya, kapag mahirap na ang buhay, yung lahat ng mga warriors. Nasaan mga warriors? Mga saints! Amen. Kapag ka mahirap na, dyan naglalabasan yan. Amen. Lumalabas talaga ang mga matitibay. So, sabihin niya natin lahat ito. 1, 2, 3. I am going all the way through. Nandiyan nagtatapos ang introduction. So, the things we need to die to. Bilisan na natin. Mga kapatid ko, meron talaga mga bagay sa buhay natin na kailangan na natin patayin o ipako sa cross. Sabi ko kanina, cross means death, also means resurrection. Pero if we want to follow the Lord, ano binasa ni Sister May kanina? Deny yourself, take up his cross, and follow Him. May mga bagay na kailangan tayo isuko kay Lord. Unang-una, kasalanan. Ano yung known disobedience? Alam na alam mong mali, ginawa mo ba? May mga kasalanan na hindi natin intensyon. Halimbawa, nagwisit tayo sa amo. Di ba? Alam mo yung nakapag, ano na naman tayo, nakapagsalita na naman tayo, hey, nakakapisip. Alam mo yun? Yun yung mga hindi natin sinasadya, na bigla. Pwede na, Lord, sorry. Pero ano may isang kasalanan na alam mong kasalanan, ginawa mo ba? Alam na alam mong bawal mag-boyfriend ng unbeliever. O pag may nanligaw sa akin, basta guwapo. Kahit unbeliever, sasabutin ko. Intentional sin. No disobedience. May asawa ka na. May nanligaw sa'yo. Sinagot mo. No disobedience. Intentional sin. Hello? So, ang dapat dito, ipako na natin. Ayan. Kaya dito mga dalaga, Ayan na. Kasi,
exception. Hindi ko naman sinasabing perfecto na tayo. Tao tayo, nagkakasala tayo.